Sabi niya, may isang puwang sa puso ng bawat tao na hugis Diyos na hindi kayang punuin ng anumang nilikhang bagay. So, ibig sabihin nito, may puwang sa puso ng bawat tao na kahit anong success, gadgets, kahit iPhone 17 Pro Max fully paid, 1 terabyte pa yan. Relationships or achievements, hindi kayang punan. Si God lang ang kasya sa puwang na yun. Kaya nga sinabi, di ba, na may puwang na hugis Diyos. So, it means si Lord lang yung pwede dun sa spot na yun. Sa hapon naman, sa pagbibigay, ito yung way natin, yung pagtugon natin sa katotohanan. Si Lord lang yung source ng lahat na meron tayo. Kung ano man, di man physical, pati families natin, si Lord din yung nagbigay na siya rin yung nagbigay ng ating family, di ba? Kung sino yung mga magulang natin, magiging kapatid natin. Tandaan natin na hindi tayo nagbibigay para makompleto si Lord. Kasi never na ma-reach, na maabot ng tao yung kabutihan ng Panginoon. Kaya si Lord na yung lumapit sa atin. Hindi tayo nagbibigay para makompleto si Lord. Nagbibigay tayo dahil siya ang nagpapakompleto sa atin. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So, amen. And samahan niyo ako mag-pray. Lord, thank you po sa hapon ito na nakasama namin ang bawat isa, Panginoon. Hindi nila ang mga bago, Panginoon. At sa mga kapatid man namin na hindi mo namin nakasama ulit this Sunday, nawa next week, Lord, makasama na ulit namin sila, Panginoon. And instill mo sa kanilang puso na ikaw lang, Lord, yung kaya magpuno sa bawat anumang nararamdaman na aming puso na kung ano mang pagkukulang ito, Panginoon. Lahat ng kapahingahan namin, ikaw lang yung makakapagpuno nito, Panginoon. Maraming salamat po. At alam ko na sa bawat araw na aming buhay, sa school, sa trabaho, yung mga family namin, mga kaibigan namin, kayo yung patuloy na nag-iingat at nagpa-provide ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Nawa sa hapon na to, Lord, pagkatiwalan naman namin sa inyo lahat ng kung ano mang meron kami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo ay manalangin at patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga ikaw po, O God, na handog namin para po sa aming Diyos na buhay, sa aming Diyos na tapat sa aming buhay. Panginoon, dalangin po namin na mapagpala po yung mga ikaw po na ito, Panginoon, at tunay pong magamit sa kaluwalhatian at kapurihan ng pangalan mo dito po sa lupa, Panginoon, maging sa mga gawain dito po sa aming tahanan, dito po sa simbahan, Panginoon. Lord, we also lift up to you yung aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na maging bukas ang aming mga puso, ang aming mga pandinig, maging mulat ang aming mga mata, Panginoon, sa pagtanggap po ng biyaya ng iyong mensahe. At Lord, we commit na kami po ay makikinig, na kami po ay matututo sa hapong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen!
Very good. Sige po, tayo ay dadako sa mensahe ng Panginoon. Okay? Short recap po tayo dun sa lesson natin last week. Sino nga po yung nag-message last week? Kuya Maiko. Okay? Pinag-usapan po natin yung tungkol sa faith and choices. No? Sabi po doon, yung dalawang bagay na yon, yung faith and choices, ay hindi pwedeng maghiwalay. No, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Na dapat yung basehan ng every decision natin ay ang ating pananampalataya sa Panginoon. At bakit kailangan po na yun ang maging basehan natin? No, sabi last week, dahil tinutulungan po tayo ng ating pananampalataya na piliin yung kalooban at kapamaraanan ng Panginoon. No, at bukod po doon, nagbibigay din ito sa atin ng peace. At dinadala po tayo nito sa tamang direksyon para po tayo ay makapagdesisyon ng tama at naaayon po sa kalooban ng Diyos. Tahimik niya. Sige po, ngayong hapon naman, ito yung pag-uusapan natin. Siyempre, nasa series po tayo ng faith. No, alam po natin yan. Since October, ito po yung pinag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon is faith that stands out. Okay? Faith that stands out. O ibig sabihin, sa Tagalog, pananampalataya na namumukod tangi. Okay? Pananampalataya na namumukod tangi. Para mas maunawaan natin yung ibig sabihin ng salitang stand out o namumukod tangi. No? Since karamihan po sa atin ay mga estudyante. No, tignan po natin yung bagay na to sa view ng isang nag-aaral. No, sa school, pwede nating sabihin na nagsa-stand out tayo kapag ginagawa natin yung isang bagay ng may sipag at husay. No, kunwari, sa klase nyo, nag-excel kayo sa math. No, sino po magaling sa math dito? Si Lucas. No, si Lucas ang galing sa math. Si Denden. O kung hindi naman tayo nag-excel sa math, baka sa English. Yan, sino po nag-excel sa English? Ayan, si Denden. Tsaka si Liza. Ay, diba? Filipino, okay. O kaya, sa class niyo, nag-excel kayo sa pagkanta. Okay? Sa pagkanta o kaya pagsayaw, no? Excelling, narinig niyo na ba yung word na yun, excel? Okay. Excelling means pagiging mahusay. Okay, pagiging mahusay. Pero hindi ibig sabihin nito na ikaw lang yung may kayang gumawa ng mga bagay kung saan ka magaling. Okay, kaya rin yun ng iba. Kaya rin yun ng ibang classmates mo. O kaya rin yun ng kaibigan mo. Ang kinaibahan mo lang, mas binibigyan mo ng effort, mas consistent ka, at mas nag-aaral ka. No, kaya ikaw yung nag-e-excel sa bagay na yon. Naintindihan po? Kaya rin yun ng iba, pero mas grabe lang yung effort mo. Consistent ka lang, mas nag-aaral ka. Kaya ikaw yung nag-e-excel sa isang bagay. And same po sa isang pananampalataya na nagsa-stand out o namumukod tangi. No, hindi po ibig sabihin no, na ikaw lang ang naniniwala sa Diyos. Dahil alam natin na maraming tao ang magsasabi na naniniwala sila sa Panginoon. No, nagsa-stand out ang faith mo kapag pinapamuhay mo kung ano yung pinapanampalatayaan mo. No, with consistency, with courage, no, o tapang, and with commitment. Sa madaling salita, nagsa-stand out ang faith mo kapag patuloy kang nagtitiwala sa Diyos kahit mahirap yung kalagayan mo. Nagsa-stand out yung faith mo kapag nag-show up ka. Nagsa-stand out ang faith mo kapag nagpapakita ka pa rin kahit may conflict yung schedule mo. Okay? O whatever kung ano yung nararamdaman mo. Ano man yung nararamdaman mo. Nagsa-stand out ang faith mo kapag ginagawa mo yung makakaya mo at nagre-resulta ito sa paglago mo sa Panginoon. At higit sa lahat, nagsa-stand out ang faith mo kapag ang lahat ng binanggit natin kanina ay ginagawa mo para sa kapurihan
ng Panginoon. Ang scripture po natin ngayong hapon ay makikita sa Matthew 5:16. Very familiar na tayo dito. Ilang beses na nating na-encounter yung verse na to. Mateo chapter 5 verse 16. Basahin po natin sa English. Sabi dyan, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Sa Tagalog, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Katulad ng sinabi ko kanina, na maraming tao ngayon ang kapag tinanong mo kung naniniwala sila sa Diyos, ang sagot po nila ay oo. No, pag tinanong yung isang tao, sabihin ko, naniniwala ka ba sa Diyos? Ang sagot niya ay oo. No, kahit kayo, pag inisa-isa ko kayong tanungin, na wala namang magsasabi sa atin na hindi siya naniniwala sa Panginoon. Number one proof na naniniwala tayo dahil andito ka ngayon. Hindi naman tayo pupunta sa gawain kung hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Amen? Amen. Alam nyo, masaya kami na nakikita kayo every youth fellowship, no, and every Bible study. Totoo yun kasi somehow alam namin na may tinuturo sa inyo ang Panginoon. Pero alam nyo yung kukumpleto sa joy na meron kami at sa joy na meron ng Panginoon, hindi lang po yung makita kayong present pag may gawain. Ito po ay kapag may noticeably different sa inyo, may kakaiba sa inyo. Yung nakikita namin at ng ibang tao, no, na may nababago sa buhay nyo. Yung kapansin-pansin na may binago po sa inyo ang Panginoon. Check mo nga yung katabi mo. Tingnan ko lang. Tingin lang Tingin lang. Okay. Kapag may binago sa atin ng Panginoon, ibig sabihin, nagsistand out ang ating pananampalataya, ang ating faith sa Panginoon. Now, alamin natin, paano ba malalaman na yung pananampalataya ko ate nagsistand out ba? No, na kapag nasa crowd of believers tayo, no, kagaya na lang ngayon, paano ka magsistand out? O paano magsashine yung pananampalataya mo sa Panginoon? Kapag ba lagi akong nasa church, nagsistand out na yung faith ko ate? Kapag ba nag-a-attend ako ng prayer meeting, nagsistand out na yung faith ko? Na to answer yung mga questions na yon, kung ang reason mo ng pag-attend sa gawain ay dahil, kasi ina-expect ako nila ate, mamaya sa youth fellowship, kaya dapat pumunta ako. O kaya kung yung reason mo kung bakit ka dadalo, kasi magpe-pray ako kasi ginagawa yun ng mga kagrupo ko sa Bible study. Kaya gagawin ko rin. Kung yun po yung dahilan natin, sorry to say, pero hindi po nagsistand out yung ating pananampalataya. Hindi nagsashine yung faith natin kapag ganun po yung ating intention at yung ating dahilan sa pagpunta o sa pananalangin man. Yes, kalooban ng Lord na mag-attend tayo sa gawain at manalangin. Pero kung ganun po yung intention natin, sabi dito, our faith is questionable. No, para ma-identify natin kung nagsashine ba talaga yung pananampalataya natin sa Panginoon, dapat number 1, tandaan po natin tong 3 points na i-share po ng Panginoon sa atin ngayong hapon. Para malaman natin o makita natin kung nagsashine ba yung ating faith sa Panginoon. Number 1, ito po ay dapat genuine, not a routine. Ano po pag sinabing genuine? Na-encounter nyo na po yung word na yan? Genuine. Pag sinabing genuine, real, totoo, tunay. Sabi, dapat ang pananampalataya natin ay genuine, not a routine. Nagsa-stand out o nagsashine ang faith natin once na ito po ay totoo at hindi lang sumusunod sa nakasanayan o nakagawian ng maraming tao.
Ibig sabihin, dapat tunay na nanggagaling sa puso. Sabihin mo nga, puso. Na hindi mo ginagawang isang bagay dahil ito ay expected sa'yo at dahil ito po yung normal. Halimbawa po sa school, na bakit ba may school? Bakit ba may eskwelahan? Bakit ba pumapasok ang isang estudyante sa school? Diba, kinreate ang paaralan para tayo po ay mag-aral at matuto. Mag-aral at matuto. May mga estudyante na pumapasok naman sa school araw-araw. O, makinig, baka kayo to. No, may mga estudyante na pumapasok naman sa school araw-araw. Pero makikita mo, hindi sila attentive pag nagle-lesson ng teacher. No, sumusunod lang sila sa routine na from Monday to Friday, papasok dapat sila sa school. May natatawa na. No, wala na yung tunay na purpose ng pag-aaral. Same kapag hindi genuine yung faith ng isang tao. No, nag-go with the flow lang siya. Magpe-pray siya kasi sabi ng leader niya. Sabi kasi ni Ate Ina, mag-pray ako eh. Mag-a-attend siyang fellowship kasi sabi ni Mama. Magde-devotion siya kasi baka tawagin siya sa sharing. No, kapag ganun po, nakakahiya sa Panginoon. Pag ganun yung thinking natin, nakakahiya sa Panginoon. Sabi po sa Galatians o sa Galatia 5:6, ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pag-ibig. Tandaan po natin na ang mga bagay na nabanggit natin ay magdadala ng kaibahan sa ating buhay kung ating pananampalataya sa Panginoon ay tunay. At pinapakita natin ito ng may pag-ibig, una sa Diyos at pangalawa po sa ating mga katabi, sa ating kapwa. Sa unang line po ng verse natin sa Mateo 5:16, sabi sa English, "Let your light shine." Let your light shine. Hindi sinabi ng Panginoon na let your word shine. Now, bakit nga ganon? Bakit light? Bakit hindi word? No, dahil ang genuine or real faith po is seen in how we live. No, not just in what we say. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi lang sa salita. Sabihin mo nga, hindi lang sa salita. Para ito po ay maging tunay, dapat ito po ay nagiging evident o nakikita sa ating mga buhay. Tandaan natin na ang light o yung ilaw, hindi po isang bagay na sinasabi lang. Light is something that people see. Ibig sabihin, light is visible. Ano ba yung visible? Nakikita. Okay, light is visible. Nakikita. Nung sinabi ng Panginoong Jesus na dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw, ibig niyang sabihin, hayaan nating makita ng mga tao yung pananampalataya na meron tayo. No, sa pamamagitan po ng ating mga actions, ng ating mga gawa, ng ating mga kinikilos. No, sa kung paano tayo nagmamahal, sa kung paano tayo magpatawad sa ating kapwa, sa kung paano tayo tumulong sa ibang tao, no, at kung paano tayo manindigan sa kung ano ang tama. Ang routine faith, no, ay puro words lang, na dapat hindi ganon yung pananampalataya natin. Routine faith, no, ito po ay puro words lang, puro salita lang, kulang sa gawa. No? Ang routine faith, nagbe-blend in lang sa mundo. Hindi siya nagsa-stand out. Ang routine faith, hindi personal na relasyon sa Panginoon ang nabubuo, kundi isang relihiyon. No, kaya tayo nandito, ang ini-aim natin, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Again, ang routine faith, hindi po personal na relasyon sa Panginoon ang nabubuo, kundi isang relihiyon.
Let's declare nga, sabihin natin, ano yung number 1 point natin? Not a routine. Sabihin natin, let's declare, my faith is genuine, not a routine. Amen. Pangalawa po, para malaman natin na nagsashine ang ating faith, dapat it makes a difference. Okay? It makes a difference. Dapat may nangyayaring kakaiba sa buhay mo o sa ating buhay. Na mga bagay na hindi simple na bunga ng ating pananampalataya. Sa phrase po na that they may see your good deeds. No, that they may see your good deeds. No, doon pa rin po sa verse natin, hindi sinasabi ng Panginoong Jesus na mag-show off tayo o magpa-impress tayo para hangaan tayo ng mga tao. No, bagkus tinuturo niya na magiging natural sa isang Kristiyano yung pagpapakita ng tunay na pananampalataya kung ito po ay araw-araw niyang sinasabuhay. Alam niyo yung good deeds sa Tagalog, mabubuting gawa. No, hindi yan yung mga granding bagay. Hindi siya laging dapat malaki. Hindi siya dapat laging dramatic acts. No, pag sinabi natin good deeds, kasama dyan yung everyday choices and decisions natin. Kasama yung pagtulong natin kahit sa maliit na bagay. No, kasama yung pagde-decide na maging mabuti tayo sa ating kapwa. Kasama yung pagiging patient natin, no, being patient sa ating mga kaibigan, sa members of the family natin, at sa mga kasamahan natin dito sa Iglesia ng Panginoon. Tandaan po natin that these simple actions shine like light. Kaya kapag nakikita ng mga tao sa paligid natin yung mga mabubuti nating gawa, nakikita nila na at work ang Diyos sa buhay mo. Amen? Nakikita ng mga tao, kapag meron kang nagagawang mabuti sa kapwa, nakikita nila na at work o may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Good deeds are proof that Jesus is in you. Yung mga mabubuting gawa daw ay proof or evidence, pruweba na ang Panginoong Jesus ay nasa buhay mo. Na makikita nila na may iba sa isang taong may tunay na pananampalataya sa Diyos. Small act of faith can leave a big impact, no, sa mga taong nakakasama natin at nakapalibot po sa atin. Pwede silang ma-inspire, pwede silang ma-encourage, at higit sa lahat, mag-cause yun ng paglapit nila sa Panginoong Jesus. Let's declare, sabihin natin, my faith makes a difference. With energy. Sabihin natin, my faith makes a difference. Okay, yan po yung pangalawa. Pangatlo, nagsashine ang faith natin kapag ibinabalik natin ang kapurihan ng mga mabubuting bagay na ginagawa natin. Kanino po? Sa Diyos. Okay? Sa Panginoong Jesus. Hindi sa ating mga sarili. Our faith stands out when we choose to give God the glory. Yung huling phrase sa verse natin sabi, and glorify your Father in heaven. Ang goal natin sa paggawa ng mabuti ay hindi para marinig sa ibang tao na, ay wow, ang galing mo naman. Wow, ang galing naman ni Sean. O kaya, ang talino naman ni Iya. Talino naman ni Denden. Hindi ganon, no? Hindi para marinig yon sa ibang tao. Hindi natin goal na makarinig na mga papuri para sa ating mga sarili. Dapat ang desire nating marinig ganito, ang galing naman ng Lord sa buhay mo. Galing naman ng Lord sa buhay mo, Arvin. Ang galing naman ng Lord sa buhay mo. Now, you shine not to be seen, but to make God seen. Ibig sabihin, hindi ka nagliliwanag para sa sarili mo. Hindi ka nagliliwanag
Hindi ka nagliliwanag para sarili mo ang makita ng ibang tao, kundi para makita po ang Diyos sa buhay mo. Ang purpose ng pag-shine natin is to point people to Jesus at hindi po sa ating mga sarili. Our light, our good deeds should always lead people to glorify God. Dati naalala ko lang na may kasamahan kami dito sa church na pag after niya mag-preach, tapos pag may magsasabi sa kanya na ang ganda ng mensahe ng Panginoon, no, lagi niyang reply, glory to God. No, kaya salamat sa Panginoon. Kasi alam niya at nire-recognize niya na lahat ng ginagawa niya at lahat ng mabuti sa kanya ay galing at dahil po yun sa Panginoon. Bilang mga kabataan at mga estudyante, no, normal siguro sa atin na gusto nating ma-recognize tayo, na makakuha tayo ng matataas na grades na sa school, makatanggap ng awards, o kaya mapiling leader, kahit sa groupings lang, o kaya mapuri no, yung sa mga talents na meron tayo. Walang masama no, kapag ginagawa natin yung best natin. Pero kasi minsan yung galing natin, yung success, inaalaw tayo nito na mag-focus lang sa sarili natin instead na sa Panginoon. Sabi, para mag-stand out yung faith natin, dapat hindi natin iniisip at sinasabi na tignan niyo ako. No? Hindi dapat ganun yung thinking natin. Dapat ang sinasabi natin, tignan niyo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko. No, wag natin kunin yung credits, ibigay natin yun palagi, every time sa ating Panginoon. Pwede ba ako makarinig ng amen? Amen. Amen. Ngayon naman, tignan natin yung mga daily habits na pwede nating i-practice para mas lumalim at mag-shine yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi dyan, una, start your day with God. Hindi sa katabi mo, hindi sa cellphone. Okay, start your day with God. Umpisahan ang araw na kasama ang Diyos. Manalangin, mag-set ng oras to read God's Word. Huwag nating hayaan na lumipas ang umaga na hindi natin ina-ask ang guidance at pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Ano ulit yung una? Start your day with God. Pangalawa po, practice kindness and encouragement. Sanayin natin ang sarili natin sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Let us look for ways para makatulong sa ibang tao. No, para makapag-encourage to say nice and kind words sa ibang tao. Siguro baka iniisip ng iba sa atin, ate, hindi ko naman personality. Hindi ako yan. Yun po yung point. No? At yun yung tinuturo sa atin ng Lord ngayong hapon. Sanayin na natin yung mga sarili natin, no, to say nice words, to say kind words sa ibang tao. No, iwan na po natin yung pagiging snob natin, yung ating old ways. Okay? Sige nga, pansinin mo nga yung katabi mo. Practice kindness and encouragement. Number 3, sabi po dyan, pray for others. Lahat po ba tayo marunong ng manalangin? Amen. Itong bagay po na to, one of the basics no, na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. At hindi ito yung pananalangin na para lang sa sarili natin. Dapat matuto tayo na ilapit yung pangangailangan at struggles ng ibang tao sa paanan ng Panginoon. It may be your family members, no, ating mga friends, kaibigan natin, kaklase, no, lahat yan may personal need na ang Diyos lang ang makakasagot. And our role is to pray for them. Our role is to ask God to be with them, no, na pagpalain sila, na ingatan sila sa pamamagitan, ingatan sila ng Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin natin sa kanila. Number 3, pray for others. And last one,
Last one, ano pong sabi dyan? Reflect on the day. Reflect on the day. Sabi, magkaroon tayo ng short reflection kung ano yung naging takbo ng buong araw natin. O, katulad ngayon, matatapos na yung araw. Diba? Hapon na, o 5:15. No, sabi, magkaroon tayo ng short reflection. Kamusta ba yung naging takbo ng araw ko? No, bago tayo matulog mamaya, isipin natin, ano ba yung mga bagay na ginawa natin sa maghapon? Yung habit na to, very simple siya. Pero tinuturuan tayo nito na magkaroon ng awareness sa mga actions natin. Awareness sa mga choices natin. At kung paanong sinishape ng Lord yung ating mga puso. Sabi, when we pause and look back, no, sa naging buong araw natin, dalawang bagay daw yung nangyayari. Una, nagkakaroon tayo ng moment to celebrate. The moment to celebrate yung mga small wins natin o yung mga moments na napakita natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Halimbawa nito, nakatulong ka sa isang kaibigan o kaya napagpasensyahan mo yung isang tao, no, na nakapagpatawad ka. These are the moments where God's light shown sa ating mga buhay. Pangalawa, through prayer, maaas natin ang Lord sa mga bagay na pwede pa nating i-improve, no, para mas lalong mag-stand out ang ating pananampalataya sa Diyos. Ano nga ulit yung una? Ano yung 4 na habits na dapat nating ginagawa? Una, start your day with God. Second, practice kindness and encouragement. 3, pray for others. And number 4, reflect on the day. As we close, tandaan po natin na hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-blend in sa mundo. Hindi tayo para makisali o makiayon sa ginagawa ng maraming tao dito sa mundo. God called us to shine. Sabi mo nga, God called me to shine. Tinawag tayo para magliwanag. Tinawag tayo para mag-stand out. Para gumawa ng mabuti and to make a difference sa buhay ng ating kapwa at dito po sa ating mundo. Remember that when your light shines, hindi ikaw yun. No, hindi ikaw yun. Si Jesus yun na nasa buhay natin. Amen po. Sige po, tayo ay manalangin. Let us pray. Pikit po natin ang ating mga mata at pasalamatan po natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa dahil alam namin na kayo po ay nangusap sa aming mga puso sa hapong ito. Thank you for reminding us that you have called us to shine, to stand out, ipamuhay ang aming pananampalataya na ibinabalik ang kapurihan sa pangalan mo. Dalangin po namin, Panginoon, na magawa namin yung mga bagay na itinuro mo sa amin. Strengthen us, Lord, to make choices that honor you. Help us, Lord, to live na pinipiling laging maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Hayaan mo, Panginoon, na lagi naming taglayin ang ilaw, ang liwanag na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Nadalangin po namin ang patuloy mong pagsama sa amin sa hapong ito. Ito bang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.